Tumawa ang tatay ko. Hindi ito yung uri ng tawa na pilit o nahihiya dahil hindi niya alam ang sasabihin. Ito ay isang tunay at malakas na halakhak. Malay mo, pag namatay ka, maging interesting ka naman, sabi niya, habang nakasandal sa upuan na parang kakatapos lang niyang ibato ang pinakamagandang joke ng taon. Nakahiga ako noon sa isang kama sa ICU. May mga tubo na nakakabit sa braso at ang mga monitor sa paligid ay tumutunog ng babala na hindi ko matakasan. Ang sepsis ay kumalat sa katawan ko nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ng mga doktor. Ang katawan ko ay nakikipaglaban para mabuhay. Pero ang sarili kong ama, aliw na aliw siya. Ang pangungusap na iyon, ang 7 salitang iyon, ay tumatak sa isipan ko. Paulit-ulit ko itong narinig sa utak ko hanggang sa ang takot ay mapalitan ng matinding galit. Kaya gumawa ako ng desisyon. Kinansel ko ang mga credit cards, pinaputol ang kuryente, at hinayaan kong hatakin ng bangko ang bahay na mas mahal pa nila kaysa sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi ko na sila sasaluhin. Laging akala ng mga tao, napaka-close ng pamilya namin. May mga photos kami tuwing Pasko na nakamatching pajamas pa, nakapaskil ang mga nakangiting mukha sa Facebook tuwing holidays. Pero ang mga litratong iyon ay pawang mga pabalat lamang na nagtatago ng katotohanan. Ang totoo, sa loob ng maraming taon, ako ang kanilang personal na safety net, hindi ang kanilang anak. Noong nakuha ko ang una kong trabaho sa BGC bilang isang IT professional sa edad na 22, pakiramdam ko ay nanalo ako sa loto. Ang sweldo ay higit pa sa inaasahan ng isang fresh grad. Akala ko, pagkakataon na ito para tulungan ang mga magulang ko na mag-relax, hayaan silang mag-enjoy sa buhay matapos ang ilang taong pagkayod. At sa umpisa, masarap sa pakiramdam na bayaran ang mga utang nila sa credit card, sagutin ang ilang bills ngayong beses lang. Pero ang ngayong beses lang ay naging buwan-buwan. Nang masira ang transmission ng SUV ni Papa, ako ang nagbayad. Nang maisipan ni Mama na kailangan ng renovation ng dirty kitchen, ako ang pumirma ng tseke. Nang hindi mabayaran ni Kuya Rico ang renta ng kondo niya matapos mawalan na naman ng trabaho, ako ang sumalo. Kahit alam kong ginagastos niya ang weekends niya sa pag-iinuman sa mga bar sa poblasyon, hindi nagtagal ay inasahan na ito ng pamilya ko. Walang thank you card, walang alok na babayaran ako. Katahimikan lang hanggang sa dumating ang susunod na emergency. Sa edad na banpiprin, ako na ang nagbabayad ng amortization ng bahay ng mga magulang ko, insurance ng kotse ni Kuya Rico, at kalahati ng utilities ng isang bahay na hindi ko naman tinitirhan kapag nag-alinlangan ako o nagtanong kung bakit ginuguilt trip nila ako. Pinalaki ka namin, Ara. Ang pamilya, nagtutulungan. Pera lang yan. Kikita ka pa ulit. Sinabi ko sa sarili ko na mahal nila ako sa sarili nilang paraan, na baka hindi lang nila alam kung paano ito ipahayag. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam ko ang totoo. Ang pagmamahal nila ay transaksyonal. At ako, ang tanging nagbabayad sa transaksyong ito. Ang lamat sa relasyon namin ay lumaki 1 taon bago ako makonfine sa ICU. Nagsimula akong maglagay ng maliliit na boundaries. Tumangging pondohan ang business idea ni Kuya. Tumangging bayaran ang cosmetic procedure ni Mama. Hindi nila ito nagustuhan. Naging malamig si Papa. Nagreklamo si Mama sa mga kamag-anak tungkol sa karamutan ko. At si Kuya Rico ay tumigil na sa pagtawag maliban kung may kailangan siya. Gayunpaman, hindi ko inakala na iiwan nila ako sa ospital ng nag-iisa. Nang tumama ang pneumonia, akala ko nung una ay simpleng trangkaso lang. Sa loob ng ilang araw, halos hindi na ako makahinga. Nang isugod ako sa ER, ang oxygen levels ko ay delikado na ang baba. Naalala ko pang naisip ko. Sa wakas, darating na ang pamilya ko. Pero ang unang text na natanggap ko ay hindi, papunta na kami. Ito ay isang litrato. Si Papa, may hawak na alak. Nakangisi sa isang golf course sa Boracay. Ang caption, Living the Best Life.
Tinitigan ko ang litratong iyon habang inaayos ng nurse ang oxygen mask ko at may kung anong nabasag sa loob ko. Hindi ko lang na-realize noon na ito na pala ang simula ng katapusan. Ang araw na napuno na ang salop ay nagsimula ng 4:00 ng madaling araw. Boses ng nurse ang humila sa akin mula sa lagnat na pangarap. Ara, tumataas na naman ang temperature mo. Kailangan nating magpatakbo ng mas maraming tests. Kalmado ang mukha niya. Pero nahuli ko ang mabilis na tinginan nila ng doktor. Ang baga ko ay parang sinusunog sa bawat hininga at nanginginig ang mga kamay ko sa ilalim ng kumot. Sinabi nila sa akin kalaunan na nasa early stages na ako ng sepsis. Ang natatandaan ko lang ay ang takot, yung uri ng takot na nagtutulak sa yung gustong makarinig ng pamilyar na boses ng isang taong magsasabing magiging okay ka lang. Kaya inabot ko ang phone ko. Nakatira sina mama at papa sa Laguna. Wala pang 3 oras ang biyahe. Si Kuya Rico ay nasa Metro Manila lang din. Inisip ko na iiwan nila ang lahat kapag nalaman nila. Ang unang tawag ay kay Papa. 2 ring lang, voicemail na. Sinubukan ko si Mama, voicemail din. Si Kuya Rico ang sumagot sa ika-4 na ring, garalgal pa ang boses. Ano ba? Ang aga-aga pa. Nasa ICU ako, sabi ko. Garalgal ang lalamunan. Malala to, Kuya. Pwede mo bang sunduin sina Mama at Papa at pumunta dito? Saglit na katahimikan. Malabo yan. Nasa Boracay sila ngayong weekend. May golf tournament si Papa. Si Mama nasa spa. Ako naman nandito para mag-party. Akala ko mali ang dinig ko. Nasa Boracay ka rin? Oo. Bakit? Dahil nasa ospital ako. May infection na pwedeng pumatay sa akin. Yun ang bakit. Bumuntong hininga siya na parang ako pa ang OA. Look, sasabihin ko sa kanila, pero prepaid na lahat to eh. Flights, hotel, alam mo na. Sayang naman. Binabaan ko siya ng telepono nang walang ibang salita. Ilang oras ang lumipas. Nakuha ko ang sagot ko. Hindi sa tawag, kundi sa social media. Nag-post ang tatay ko ng group shot mula sa golf course. 3 lalaking naka-polo shirt. May hawak na beer. Habang tirik ang araw sa likod nila. Caption, "Good times with great friends. Life's too short. Life's too short." Ini-scroll ko ang mga litratong iyon, nang gigil sa galit, nang mag-buzz ang phone ko. Isang text mula kay Papa. Malay mo, pag namatay ka, maging interesting ka naman. Walang smiley face, walang JK, wala. Mga salita lang. Malamig, sinadya, para manakit. Tinitigan ko ang screen. Ang beep ng heart monitor ay sumasabay sa pintig ng pulso ko. Sa isang saglit, akala ko iiyak ako. Pero sa halip, nakaramdam ako ng iba. Kalinawan. Ang mga taon ng pagiging safety net nila. Ang walang katapusang abot. Ang guilt trips, lahat ng iyon ay luminaw sa isang masakit na katotohanan. Hindi nila ako nakikita bilang anak. Ako ay isang mapagkukunan, isang resource, at nauubos na ako. Habang nakahiga doon na nakatali sa mga swero, nagdesisyon ako ng 2 bagay. Una, mabubuhay ako. Pangalawa, kapag nangyari iyon, sisiguraduhin kong hindi na nila ako magagamit kailanman. Ang unang bahagi ay nasa kamay ng mga doktor. Ang pangalawa ay nasa akin. Kinabukasan, bumaba ng kaunti ang lagnat ko para makapag-isip ng maayos. Nakahiga ako sa matigas na kama ng ospital, nakatitig sa kisame, habang paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Papa. Baka sakaling maging interesante ka naman pag namatay ka. Pinili nila ang weekend sa Boracay kaysa damayan ako. Masama na yun. Pero ang insultuhin pa ako habang nakakabit ako sa mga makina? Iyon ang linyang hindi dapat tinatawid. Inabot ko ulit ang phone ko, pero hindi ko sila tinawagan. Binuksan ko ang banking app ko. Sa loob ng maraming taon, gumawa ako ng safety net na hindi nila deserve automatic transfers sa account ng magulang ko para sa mortgage, credit card na nasa kanila para sa emergencies, na madalas ay dinner sa labas at shopping sprees, car insurance para sa sasakyan ni Kuya, pati internet
At kuryente nila ay nakapangalan sa akin para hindi na nila kailangan ng credit check. Iniscroll ko ang listahan ng recurring payments at nagsimulang mag-cancel. Mortgage payment, delete. Car insurance, terminate coverage. Credit card, report stolen. Tahimik ang kwarto maliban sa steady beep ng heart monitor. At bawat click ay parang pagbawi ng piraso ng sarili ko. Nang malinis na ang banking side, tinawagan ko ang financial advisor ko na si Tita Sol. Ara? Diyos ko, nabalitaan kong may sakit ka. Nagpapagaling na po ako, sabi ko. Pinuputol siya ng mahinahon. Tanggalin niyo po sina Mama, Papa, at Kuya Rico bilang beneficiaries sa lahat ng accounts ko. Effective immediately. Nag-alangan siya. Malaking hakbang yan, Iha. Sigurado ka ba? Wala na po akong mas isisigurado pa sa buhay ko. Sumunod ay ang abogado ko, si Attorney Cruz, na gumawa ng will ko at nagbigay ng power of attorney sa mga magulang ko noon nung akala ko ay aalagaan nila ako. Attorney, gusto kong bawiin ang power of attorney at baguhin ang will ko. Tanggal na sila, silang lahat. Hindi na siya nagtanong ng detalye. Naintindihan ko. Ididraft ko ang mga papeles. Pagkababa ko ng tawag, gumaan ang pakiramdam ko. Hindi pisikal ang katawan ko ay battleground pa rin. Pero sa kaibuturan, lumilipat ang bigat. Nakakatawa kung gaano kadaling gibain ang imperyo ng limos na itinayo ko para sa kanila. Ilang tawag, ilang pindot, at biglang natuyo ang balon na iniinom nila. Inimagine ko si Kuya Rico na nag-aswipe ng credit card sa bar at nakitang declined ang screen. Inimagine ko si Mama na pumipitik ng switch ng ilaw sa kusina at kadiliman ang sumalubong. Inimagine ko si Papa sa front desk ng resort, nagdedemand na i-charge sa room, at umiiling ang clerk. Hindi ito pagiging pikon. Ito ay katarungan. Iniwan nila ako sa laban para sa buhay ko. Ngayon, matututo silang lumaban para sa sarili nila. Hindi nagtagal, nagsimula na ang mga tawag. Ang una ay dumating nung gabing iyon. Kakasandal ko lang sa unan, hawak ang isang tasa ng maligamgam na tsaa. Pangalan ni Papa ang nag-flash sa screen. Hinayaan ko lang mag-ring. Pagkalipas ng 2 minuto, tumawag ulit. Sa pagkakataong ito, sinagot ko, Ara. Sabi niya, matigas ang boses. May problema sa credit card. Na-decline nung nag-dinner kami. Pinanatili kong patag ang tono ko. Nakakapagtaka naman. Baka tawagan niyo ang bangko. Tinawagan namin. Sabi nila, reported stolen daw. Ikaw ba ang may gawa? Oo. Sabi ko, pinuputol siya. Habang nakahiga ako sa ICU at nag-golf kayo sa Boracay, mukhang may ibang gumagamit eh. Katahimikan. Tapos, Ara, maging makatwiran ka naman. Naipit kami dito, nang walang pera. Akala ko ba kayo ang nagbayad ng trip nyo? Yan ang sabi nyo sa akin. Click. Binaba ko. Ang telepono. 5 minuto ang nakalipas. Tumawag si Kuya Rico. Ano ba yan, Ara? Iniwan mo kami sa ere. Sabi ng hotel kailangan naming magbayad para sa isa pang gabi at hindi namin kaya. Nagwawala na si Mama. Baka pwede kayong magsanla ng gamit, suhestiyon ko. O, tawagan mo yung mga business partners mo, napakasama mo, nakakatawa. Yan din mismo ang iniisip ko tungkol sa inyo. Tuloy-tuloy ang mga tawag. Si Mama na humahagulgol sa telepono, si Kuya na nagmumura, si Papa na nagpapalit-palit sa mahinahong negosasyon at matatalim na banta. Sa ikatlong round, nilagay ko sa silent ang phone ko. Bandang hating gabi. Nakatulog ako ng mahimbing. Ang pinakamasarap na tulog ko sa loob ng maraming taon. Ang sumunod na update ay dumating kinabukasan ng hapon mula sa kaibigan kong si Mia na nakakita sa Instagram story ni Kuya. Isang magalaw na video nila ni Papa na nakikipagtalo sa hotel front desk clerk. Ang caption, ang ibang tao talaga. Hindi alam ang salitang loyalty. Muntik na akong matawa. Ang marinig ang salitang loyalty mula sa kanila ay parang magnanakaw na nagrereklamo na ninakawan siya.
3 araw ang lumipas. Na-discharge ako sa ospital. Pumayat ako. Ang mga kalamnan ko ay parang gulaman. Pero buhay ako at handa na ako. Pagbalik sa kondo ko, sinimulan ko ang phase 2, utilities. Ang kuryente na nakapangalan sa akin canceled, tubig canceled, internet wala na, pati ang phone plan nila na binabayaran ko simula nung nasa college pa si kuya, pinaputol ko na. Doon na naging mas madilim ang mga voicemail. Sinisira mo kami, Ara. Basag ang boses ni Mama. Sabi ng bangko, magsisimula na ang foreclosure proceedings. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Oo. Sabi ko sa walang laman na kwarto habang dinedelete ang message. Ibig sabihin, kailangan nyo nang tumayo sa sarili nyong mga paa. At iyon ang punto. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging unan sa pagitan nila at ng mga kahihinatnan ng mga pinili nila. Ngayon, sa unang pagkakataon, nahuhulog sila at walang malambot na sasalo. Nung una, ang mga tawag nila ay puno ng desperasyon. Nanginginig na boses, mahahabang pause, mga salitang ginawa para kurot sa puso ko. Ara! Anak! Bulong ni Mama sa isang voicemail. Nagkamali kami. Pero, hindi mo naman kami pwedeng iwan ng ganito. Pamilya tayo. Kailangan ka namin. Muntik na akong maniwala sa kalahating segundo. Tapos naalala ko siya. Humihigop ng juice sa spa habang naghihingalo ako. Sa pagtatapos ng linggong iyon, nagbago ang tono. Si Kuya Rico ang unang sumabog. Akala mo mas magaling ka na sa amin ngayon. Nakaupo sa maganda mong kondo habang kami naghihirap? Isa kang malaking joke, Ara. Pagsisisihan mo to, hindi ako sumagot. Sunod ay ang guilt trip mula kay Papa. Alam kong may nasabing hindi maganda, pero kailangan mong intindihin. Hindi namin sinasadya yon. Na-distract lang kami. Huwag mong parusahan ang buong pamilya dahil sa isang masamang sandali. Isang masamang sandali. Parang ang mga taon ng pananamantala ay pwedeng paliitin sa isang madulas na dila. Tapos dumating ang manipulasyon. Isang babaeng nagngangalang Tita Kayla ang tumawag, kaibigan daw ni Mama. Nagsimula siya ng rehearsed na speech tungkol sa kung paano nagkakawatak-watak si Mama at kailangan niya ang suporta ng anak. Sa kalagitnaan, sumingit ako. Tita Kayla, katabi niyo po ba si Mama ngayon? Saglit na katahimikan. Oo, sabihin mo sa kanya, paalam po. Click. Nang mabigo iyon, nag-public sila. Isang umaga, nagising ako sa 20 missed notifications. Nag-post ng rant si Kuya Rico sa Facebook. Imagine. Hahayaan mong mawalan ng tirahan ang mga magulang mo matapos kanilang palakihin. Ang success ng kapatid ko, ginawa siyang halimaw. Ang comment section ay halo ng mga estranghero na nakikisimpatya at mga taong talagang kilala ako na dinedefend ako. Ang college roommate ko ay nag-comment, "Di ba tinawanan siya ng tatay niyo nung nasa ICU siya?" Ang isa pang kaibigan ay nag-post ng screenshots ng Boracay trip ng parents ko kumpleto sa petsa at oras. Sa loob ng ilang oras, ang thread ay naging dumpster fire ng mga resibo at family drama. Binura ni Kuya ang post. Pero na-share na ito ng mahigit 100 beses. Doon na nagsimula ang harassment. Mga blocked numbers na tumatawag sa alanganing oras. Hang-ups. May kumakalampag sa pinto ng kondo ko ng hating gabi tapos mawawala bago ko pa masilip sa peephole. Ang breaking point ay dumating nung Martes ng hapon. Ang security guard ng office namin ay tumawag mula sa lobby. Ma'am Ara, may lalaki at babae po dito na hinahanap kayo. Magulang niyo daw po. Bumaligtad ang sikmura ko. "Huwag niyong papasukin. Hindi ko naman po pinapasok," sabi niya. Pero mapilit po sila. Naglakad ako papunta sa elevator sakto para makita silang nakikipagtalo sa guard sa may glass doors. Nakita ako ni Mama. Ang mukha niya ay isang maskara ng peking relief. "Ara, sa wakas. Please." 5 minuto lang. "Security," sabi ko ng kalmado. "Hinaharas ako ng mga taong ito. Pakilabas po sila."
Sinigaw nila ang pangalan ko habang inaakay sila ng mga guards palabas ng building. Sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang guilt. Naramdaman ko ang kalayaan. Pagdating ng ikalawang linggo, nawala na ang linya sa pagitan ng desperasyon at giyera. Hindi na lang sila tumatawag. Gumagamit na sila ng ibang tao bilang mensahero, mga dating kapitbahay, malalayong pinsan, pati high school classmate na hindi ko na nakausap ng ilang taon, ay nag-reach out para mamagitan. Ang bawat mensahe ay may parehong banta. Ibalik ang sustento. Or else. Ang or else ay dumating nung Huwebes ng gabi. Nasa kalagitnaan ako ng hapunan nang umilaw ang phone ko sa sunod-sunod na screenshots mula kay Mia. Nag-post ulit si Kuya Rico sa Instagram, isang malabong litrato ko nung college party years ago. May hawak na inumin. Caption: "Ang iba dyan kung umasta, akala mo kung sino. Pero dati pa naman wild." Siguro naging mas malamig lang nung nagkapera. Sa loob ng ilang minuto, binaha ang inbox ko ng mga estranghero na nagko-comment sa itsura ko, sa trabaho ko, sa pagkatao ko. Pero ang problema sa paglalaro ng marumi online ay nagiiwan ito ng ebidensya at alam ng mga kaibigan ko kung paano ito subaybayan. Pagdating ng umaga, deleted na ang post, pinalitan ng malabong apology tungkol sa family misunderstandings. Nung weekend na yon, may kumatok sa pinto ng kondo ko. Hindi kalampag, kundi seryosong katok. Binuksan ko at nakita ang isang brown envelope sa sahig. Walang tao. Sa loob ay isang papel. Notice of foreclosure. Nawala na nila ang bahay. Ilang oras ang lumipas, nagsimula ulit ang mga tawag. Pero ngayon, ay iba na ang tono ng pagkataranta. "Ara, kailangan mo kaming tulungan." Pagmamakaawa ni Papa sa isang voicemail. Sabi ng bangko, may ilang linggo na lang kami bago nila kunin ang lahat. Kung pipirma ka lang ulit ng isa pang... Hindi ko na tinapos pakinggan. Tapos dumating ang pinakakaawa-awang attempt. Isang kakilala ang nag-text sa akin na nag-set up daw ang mga magulang ko ng online fundraising page na may titulong "Tulong para sa pamilyang itinakwil ng sariling kadugo." Ang description ay pinapalabas na ako ay baliw, mapaghiganti, at walang utang na loob. Isang malaking pagkakamali ang ginawa nila. Sa loob ng isang araw, nakita ito ng mga tao sa professional network ko. Bumuhos ang comments. Pure manipulation ito. Ilang taon ko nang katrabaho si Ara. Siya ang isa sa pinakamabait na taong kilala ko. Kung kayo ang mga magulang na nang iwan sa kanya sa ICU, dapat kayong mahiya. Nawala ang page wala pang 48 oras. Sa puntong ito, hindi na lang ako galit. Tapos na ako. Tapos na sa mga tawag, sa kasinungalingan, sa paninira, kaya tinawagan ko si Attorney Cruz. "Gusto kong mag-file ng restraining order," sabi ko sa kanya. "Laban sa kanilang tatlo, Papa, Mama, at Kuya, harassment, defamation, attempted interference with employment. May laban ka." Sabi niya, "Handa ka bang maging publiko ito?" Ang hearing ay itinakda makalipas ang 2 linggo. Dumating sila, nabihis na parang a-attend ng kasal. Mga ngiti na nakapaskil sa mukha, na parang kayang burahin ng charm ang mga ebidensya. Si Papa ang unang nagsalita, gumagawa ng kwento tungkol sa isang fragile na anak na na-misinterpret ang intensyon nila. Si Mama, nagpapanggap na umiiyak. Sinasabing masyado silang mahirap para bumiyahe papunta sa akin noon. Si Kuya Rico, sinabing naging matapobre ako at sinisira ang pamilya dahil sa wala. Nung turn ko na, hindi ko tinaasan ang boses ko. Hindi ko na kailangan. Inabot ko ang isang makapal na folder sa judge sa loob. Screenshots ng text ni Papa. "Malay mo, pag namatay ka, maging interesting ka naman." Instagram posts ng Boracay trip nila, ang fundraising page, mga voicemail na puno ng banta, security reports mula sa opisina ko tungkol sa insidente sa lobby. Tinapos ko sa isang pangungusap. "Your Honor, hindi lang po nila ako iniwan nung nag-aagaw buhay ako.
Pinagtawanan pa nila ako. At nung tumigil ako sa pagbabayad para sa luho nila, sinubukan nilang sirain ang buhay ko. Hindi nag-atubili ang judge. Agad na naglabas ng temporary restraining order at scheduled na ang hearing para sa permanent order makalipas ang 1 buwan. Paglabas namin ng korte, inabot ni Mama ang braso ko. Umatras ako. Hindi. Kayo ang gumawa ng dahilan para kailanganin ko ng abogado at judge nung pinili niyo ang harassment kaysa pananagutan. 3 linggo ang lumipas, inilabas ang permanent order. No contact. Bawal lumapit within 500 feet. Bawal mag-post tungkol sa akin online. Paglabag ay nangangahulugan ng pag-aresto. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamasarap na tunog na narinig ko sa loob ng maraming taon. Ang araw matapos ma-finalize ang restraining order, nagising ako na wala na ang pamilyar na kaba sa dibdib ko. Walang nagbabuzz na phone, walang bagong paninira na kailangang screenshot, walang kumakalampag sa pinto. Ito yung uri ng katahimikan na nagpaparealize sa'yo kung gaano kaingay ang gulo noon. 1 linggo ang lumipas, tumawag ang dati kong boss, si Sir Mark. Ara, alam kong nagpapagaling ka pa. Pero may opportunity na kailangan mong marinig. Ang oportunidad ay Director of Cybersecurity sa isang mabilis lumagong tech firm. Doble ng dati kong sweldo, may stock options, at budget na sapat para gawin ang mga pagbabagong matagal ko nang pinapangarap. Nabalitaan nila ang breach na napigilan ko sa dati kong trabaho at gusto nilang ako ang magtayo ng security division nila from scratch. Hindi ko na kailangang pag-isipan. Tinanggap ko. Ang unang araw ko ay parang pagpasok sa ibang mundo. Corner office, team ng magagaling na engineers, at leadership na talagang rumerespeto sa akin. Sa lunch, lumapit ang CEO at sinabing, "Ang trabahong ginawa mo ay nagligtas ng milyon-milyon para sa partners namin. Hindi namin yun binabalewala. Samantala, ang pamilya ko ay unti-unting gumuguho." Si Sebastian, pinsan ko na isa sa iilang kamag-anak na hindi ako tinalikuran, ay nagbabalita sa akin kahit hindi ako nagtatanong. Wala na namang trabaho si Rico. Sabi niya, sa tawag, ang mama mo, panay post ng mga patama sa Facebook tungkol sa inabandona ng kadugo. Ang papa mo naman namamasada na ata o nagtatrabaho sa warehouse. Nangungupahan sila sa isang maliit na apartment. At laging nag-aaway. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Mas naramdaman ko ang isang malalim na katiyakan na tama ang desisyon ko. Tapos dumating ang kwentong nagpatawa sa akin ng malakas. Tumawag si Sebastian, kalahating natatawa, kalahating hiyang-hiya. Ang mama mo, na huling nag-shoplift ng makeup at imported na keso sa grocery. Sinabi niya sa manager na kasalanan mo daw. Hulaan ko. Sabi ko. Sinabi niyang iniwan ko siya habang naghihirap siya. Tumpak. Pero ang anak ng manager ay na-ICU din last year. Hindi siya naniwala sa drama ng mama mo. Na-drop din ang charges kalaunan, pero nabalita ito sa local tabloid. Ang headline, Ginang. Sinisi ang anak sa shoplifting arrest. Sapat na yun para makarating ang tsismis sa buong bayan. Habang abala sila sa pagsisi sa akin sa pagbagsak nila, ako naman ay nagtatayo ng bagay na karapat-dapat protektahan. Natapos ang lease ko sa kondo at bumili ako ng bahay sa Antipolo na may view ng city skyline. Nag-adopt ako ng golden retriever na pinangalanan kong Cooper na sumasalubong sa akin na parang ako ang mundo niya tuwing uuwi ako. Nagsimula ulit akong mag-hiking, sumali sa cooking class, at hinayaan ang sarili kong makipag-date ng walang takot na may maghahalungkat ng family drama ko. Ganun ko nakilala si Daniel. Isang financial analyst na may dry sense of humor at magaling makaalala ng maliliit na detalye. Simula pa lang, sinabi ko na sa kanya ang totoo na wala na sa buhay ko ang mga magulang at kapatid ko. Inasahan kong aatras siya. Sa halip, sabi niya, mukhang ginawa mo ang tamang bagay para sa sarili mo. Karamihan ng tao, hindi nakakawala sa ganyan. Nakakapanibago na magpapasok ng tao sa buhay ko nang wala ang bigat ng nakaraan, pero nakakalaya rin.
Sa unang pagkakataon, akin na ang buhay ko. Halos 2 taon na mula nung weekend sa Boracay nang makita ko siya ang tatay ko sa frozen foods aisle ng isang grocery store. Mukha siyang mas maliit, mas payat, mas matanda. Parang tinapyasan siya ng buhay pira-piraso. May hawak siyang coupon booklet. Tinitingnan ang sale sa mga murang frozen dinner. Nang mapansin niya ako, nagbago ang ekspresyon niya mula sa gulat patungo sa kung anong hindi ko mapangalanan. Marahil hiya, marahil pagsuko. Ang ganda mo tingnan, sabi niya ng mahina. Healthy ako. Sagot ko. Nag-alangan siya, tapos nagsalita. Alam kong nagkamali kami, Ara. Alam kong binigo ka namin nung kailangan mo kami. Hindi ako umaasa ng kapatawaran. Pero gusto ko lang malaman mo na naiintindihan ko kung ano ang nawala sa amin. Ito ang unang pagkakataon na may umako ng responsibilidad sa kanila. Salamat sa pagsabi niyan, sabi ko sa kanya. Pero ang pag-intindi sa nawala sa inyo ay hindi maibabalik ang nasira. Tumango siya ng dahan-dahan. Alam ko, umaasa lang ako na balang araw. Baka bigyan mo kami ng pagkakataon na ipakita na natuto na kami. Baka balang araw. Sabi ko, kahit pareho naming alam na malabo yon. Sa ngayon, nakafocus ako sa pamilyang binubuo ko kasama ang mga taong totoong nagmamalasakit. Habang naglalakad ako palayo, nakaramdam ako ng hindi inaasahang kirot. Hindi guilt, hindi pagsisisi, kundi awa. Awa para sa isang taong ipinagpalit ang pagmamahal sa kontrol at sa huli ay nawalan ng pareho. Nung gabing iyon, nakaupo ako sa veranda ng bago kong bahay. Katabi si Daniel at tulog si Cooper sa paanan namin. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumukutitap sa ibaba, isang tahimik na paalala kung gaano na ako kalayo sa dati. Inisip ko yung babae sa ICU, nilalamon ng lagnat, naniniwalang darating ang pamilya niya. Inisip ko ang text na bumasag sa ilusyon na iyon. Malay mo, pag namatay ka, maging interesting ka naman. At inisip ko kung paano ko pinili ang sarili ko sa sandaling iyon. Ang kakaiba sa paghihiganti ay ang pinakamagandang uri nito ay hindi tungkol sa pananakit sa mga nanakit sayo. Ito ay tungkol sa pamumuhay. Nang maayos na ang kawalan nila ay nagiging biyaya, hindi sugat. Akala nila, pansamantala lang ang pagkawala ko. Nagagapang ako pabalik-dala ang tseke at kapatawaran ko. Sa halip, nawala nila ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanila. At sa wakas, nakuha ko ang buhay, na gusto ko ang buhay na dati, ay hindi ko ma-realize dahil masyado akong abala sa pagpopondo sa buhay nila. Huwag mong hayaang ubusin ka ng mga taong dapat ay nagpapalakas sa'yo. Kung ikaw ang safety net, siguraduhin mong may sasalo rin sa'yo. At kung wala, ikaw mismo ang sumalo sa sarili mo. Dahil minsan, ang pagputol sa tali ay ang tanging paraan para makalipad ka.